At natuto po akong makipag-usap sa aming ini-interview. Dahil kay Kuya Rolly, mahihain kasi ako noong panahon. Hanggang sulat lang ako. Pero si Kuya Rolly, talagang hinihila niya ako na, Tito Saira, Saira ang aking putlim sa bilang reporter noon sa dyaryo ng Saksi. Pero ngayon, bagong Saksi. Ano po? Noong panahon ng Saksi kay Ma'am Floresita, although nasa, ano na siya, heavy silang mag-asawa, ako po yung talagang kanilang nakukuha na upload din na tumutulong sa operation ng Saksi noong panahon mo. Hindi ko po sila makakalimutan sapagkat sila po, si Ma'am Floresita po lagi ang nagsasabi sa akin noon na ano man ang mangyari, Maruha, ituloy mo ang dyaryo mo, ang dyaryo namin. So sa akin po niya, ibiniling noong mga panahon na yun na nag-uusap ka. Bago po yun pumanaw, binisita ko po siya doon sa office, dyan sa port area. Nag-usap po kami noon. Kaya ako yung nagpapasalamat na dumating ang aking mga kapatid sa pamamahayag. Kuya Gasper, thank you so much. Even mayroon po nangyari sa'yo, pinahalagahan mo po yung ating grupo dito sa pagsusulat. Alam ko po, ito yung aking kuya na sa Cavite. Sinabi ko, kuya, mayroon humihingi ng tulong. Taguin mo dahil ikaw nandiyan. Walang isang salita po. Talagang pinupuntahan niya kahit madaling araw. Kasi kami noon, ganun din si Kuya Rolly, umaabot kami ng alas 4 ng madaling araw pag mayroon humingi ng tulong. Wala pong kapalit. Wala pong kapalit na bayad pag kami po ang tinawagan noon bilang mamahayag. Mayroon pong actually noon ang kinocover natin ni Kuya Rol, yung mga inaano ng mga pulis na mangingisda, oo, dyan sa nabutas, tapos yung mga club, hinuhuli, yung mga, noon yung panahon noon, 2004, 5, 6, 7. Ayan, Mare, tayo noon. Tumatakbo tayo noon madaling araw para lang sila ay matulungan dahil sa totoo naman wala naman silang ginawang violation kundi alam na natin yon. So, sa ating mga mamahayag, manunulat, at aking ipinagmamalaki dito ang aking kapatid. Elliot! Sabi ni Kuya Rolly, huwag mong tawagin Elliot. Robert Villegas. Kasi baka mamaya isipin nila yung Elmo. Yun ang sabi ni Kuya Rolly. Hindi talaga nawawala yung Elliot eh. Kasi dyan ko siya nakilala ng panahon na yon. Opo, siya. Tapos si Kuya Ed Mahilong. Siya po ay isang writer ng Manila Bulletin noong panahon na yon. Pero sa ngayon, sabi niya, Saira, sa'yo ako magsusulat. So, nagpapasalamat po ako. At nandito po kayo, Sis Joby. Attorney Malyari, thank you for coming. Attorney Pedrosa, thank you po. Ate Minji, thank you sa suporta na dumating po kayo ni Brother GR. Okay. Pero, malaki po ang aking saya sapagkat itutuloy natin na dili ang ating dyaryo sa pamamagitan ng aking kaibigan na si Engineer Howie. Si Engineer Howie po, kami po ay talagang inano namin yung magkaroon ng sariling makina talaga. Na, kasi sa totoo lang mga kapatid, masakit isipin. Ako ayaw ko na sana ito eh. Ayaw ko na kung mag-iisipin. Pero one time, para akong
parang hindi, parang nasaktan po ako nung in-invite kami noon ng isang ano na mayroon preschool. Eh, isa kaming guest doon. Mayroon dumating, mga kakilala natin sa mamahayag na matanda na sila. Ay, kuya, ayaw mo na lang banggitin, siyempre nakakaya mo. Alam mo, pagdating doon, sabi, uy, hindi kayo dito kasali, mga hausyaw kayo. Alam niyo po yun, nakakasabit isipin na sabihin mo na samantala kilala mo sila sa tagal na panahon dahil tumanda sila dahil dyan eh. So ang ginawa ko noon, nilapitan ko, hindi po, kasama ko po sila. Halip po kayo dito, Kuya Ate, pasok po kayo. Papasukin niyo po, kasamahan ko po, ako po ang nag-invite sa kanila. So doon pa lang, alam niyo po, tayo magsama-sama bilang isa